Pag maganda ang vacuum, yan na. Okay na tayo dyan. Pero pagka meron leak, tingin nyo, open ko yun dito ha. Bubukas tayo. Oh. Aangat po yan. Tingin nyo ha. Papasok ulit yung hangin. Ayan. Oh, balik sa kagad sa zero. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, balik car aircon po ulit tayo. Meron lang akong gusto na namang i-share sa inyo na napakahalagang topic para po sa paggawa ng car aircon, para sa mga aircon technician dyan at sa mga nagpapagawa po, para nakikita ninyo at alam din ninyo na pag hindi ganun ang gagawin, masawatan ninyo o mapigilan ninyo mga ka-vloggers ha. So ito, ang topic natin, iwas high pressure technique number 4. Apat na mga ka-vloggers ha, ang bilis. Parang kailan lang na nagsimula tayo doon sa patulo ng drain hose, no? Malamig na tubig, mga patak sa condenser doon sa NB350. Yung auxiliary pa naman na nakadikit na gano'n na kailangan nakangat sa L300. Tapos yung pagpapasingaw ng masamang hangin na parang kabag, o tuwan-tuwa yung mga ka-vlogger natin dyan sa word na ginamit ko, yung parang ut. Basta alam nyo na po yun, para guminhawa ang pakiramdam ng car aircon, di ba? Dahil pagka nasa loob yun, kahit sa tao, masama pakiramdam nyo. Papawisan kayo ng butil-butil, ganon din yung car aircon. So, yung pang-apat natin, iwas high pressure technique number 4. Ano po? Ito mga ka-vloggers, masyadong mahalaga din po to. Pakinggan ninyo ha. Kung tutuusin mga ka-vloggers, simple lang naman tong i-share ko sa inyo to. Pero, napakarami pa rin po mga ka-vloggers na hindi ginagawa to or walang gamit na ganito sa tuwing gumagawa po sila mga ka-vloggers. Ano po ba yun? Yung pagba-vacuum ng system. Bago po ninyo kargahan ng refrigerant ang isang sasakyan, halimbawa binuksan ninyo, inopen lahat ang mga joints, mga connection, nagkalas kayo ng evaporator, kung ano man dyan, condenser o receiver, kahit na ano, basta nag-open na kayo, open na, bumukas na. Ibig sabihin, makakapasok na po yung hangin dahil wala ng refrigerant sa loob. Disconnect nyo. So once na paghiwalay ninyo yun, pasok na po yung hangin. Kahit ibalik ninyo yun, ando na po yung hangin sa loob ng system. Matatrap na siya, makukulong na mga ka-vloggers. So, hindi po pwede na hindi vacuumin yung system. Basta nag-open na, kahit isang segundo lang, may hangin na pong makukulong doon sa loob. Parang ganito lang mga ka-vloggers ha. Simple sample. Oh. Supot. Ang mahiwagang supot. Sample. Once binuksan ninyo, siyempre, pasok na yung hangin. Ha? Pero once sinarado ninyo, automatic, may hangin na po sa loob na nakakulong mga ka-vloggers. So, iahalo ninyo dito sa nakulong na hangin, kakargahan lang ninyo ng refrigerant agad, ano mangyayari? Hindi siya lalamig at mag-high pressure. Parang, ganun lang. Simple. Puputok. Napakagandang halimbawa na naman mga ka-vloggers ha. Puputok siya. Dahil yung hangin na nakulong, napakalit lang ng mga tubo punong-puno na ng hangin. Hahaluan nyo ngayon ng refrigerant. So, konti lang na refrigerant mailalagay ninyo kasi nag-high pressure na nga po. So, sa kagustuhan ninyo lumamig, kakargahan ninyo ng todo. So, ano mangyayari?
hindi na siya makasingaw. Kahit pasingawin ninyo sa pito yon, sa technique number 3 natin, wala rin pong effect yun kasi masyadong marami yung hangin, mga ka-vloggers. So, hindi po maganda na hindi binacuum ang system bago magkabit ng refrigerant, mga ka-vloggers. Intindihan po ninyo? Isa pa po magiging cause din yun ng moisture sa loob na magbibuild din ng high pressure. Para sa topic ng mga susunod po yun. Pero sa ngayon, paano ba ang tamang pagbabacuum, mga ka-vloggers? Yung bang mga tinatawag na compressor ng mga aircon, window type o ng rep, pwede na ba? Kung vacuum lang, mga ka-vloggers, ang pag-uusapan, pwede na po yun. Higop lang naman yun. Ang hindi po ako saludo sa ganun, pag yun ang ipang-flashing. Sa ibang mga topic natin yun, isi-share ko rin sa inyo at ituturo ko po. Pero sa ngayon, dun muna tayo sa vacuum. Dahil ang vacuum, pahigop lang po yun. So, ibig sabihin, yung laman ng mga compressor na yan, mga pang window type, pang rep, pahigop lang yun, hindi makaka-apekto sa system ninyo. Ang magagawa lang niya, makakatulong siya para higupin yung hangin. Yun nga po ang trabaho ng vacuum. Tandaan din ninyo, mga ka-vloggers, marami nagkakamali dyan sa mga customer, akala nila, pag daw vacuum, na-flashing na daw yung system. No, hindi po. Hinigop lang po yung hangin na nakakulong. Na-trap doon sa system dahil sinarado na ninyo, nandun yung mga hangin na yan. So, pag nilagyan nga ninyo ng gauge yun, zero. Nasa zero yun. So, ano yung vacuum? Yan tinatawag pala. So, ito po mga ka-vloggers. Tingnan ninyo. Dito tayo sa blue sa suction. Ayan itong blue lang po. Titingnan ninyo, naka-zero lang yan. Mga ka-vloggers ayan zero. Ang negative dito po, pababa rito. So, once nag-vacuum na kayo, bababa na po siya dito, papunta dito sa 30. Pero kadalasan hindi naman kayang kuhanin yung 30 o ano dito, negative Dito naman po yung karga na So, ito, nasa 0. Once sinarado na ninyo ang system, yung mga joints nasa 0 na po yan pag nilagyan ninyo yung gauge. So, paano ba yung vacuum na sinasabi? Hindi po yun ang flashing yung pagbobomba na ginagawa namin ng system para matanggal yung mga black oil, yung mga langis, yung mga dumi, kung ano man doon. Hindi po yun nakukuha sa vacuum, inuulit ko. Ang nakukuha lang niya, hangin. Hindi po niya kayang linisin ang system dahil binacuum lang, wala po yun. Ihigupin lang niya yung hangin, inuulit ko Kasi napakarami pong mga ka-vlogger dyan. Nakakala ng iba rin dyan, ang tinatawag na vacuum, yun din ang flashing, hindi po. Tandaan ninyo, at napakaraming minsan, mga nagpapagawa nga, yung mga car owners, na-flashing na po kasi na-vacuum nila. Hindi po yun, magkaiba po yung dalawang yun So, inuulit ko lang po. Ang vacuum, hangin lang ang kinukuha nun. Yung po tinatawag na flashing, yun naman po yung bobombahin na yung system Napakarami pang magiging topic natin tungkol sa ganyan. Hindi nga yata mauubos yung topic sa car aircon Kasi katulad nga nung ka-vlogger natin na sinare ko sa inyo yung sa NB350 niya. Nagpunta na po dito yon at nakita ko rin ang mga problema nun. At ngayon ay giniginaw na si ka-vlogger at isi-share ko sa inyo yung mga nangyaring nakita ko doon. Sa dami ng gumagawa din po doon kung paano siya tumino. Sa ibang mga topic po yun. Sa ngayon, vacuum muna tayo. Matatambakan na po tayo. So ngayon, paano pang tamang pagbabacuum mga ka-vloggers? So dito, papakita ko sa inyo dito sa machine na dilaw. Pwede rin kasing yan. Ang trabaho po niyan, unang-unang naging dahilan po nitong ating machine na to mga ka-vloggers. Tingnan niyo So ito po mga ka-vloggers, ang gagamitin natin ngayon ay itong kulay yellow nating machine. Ayan siya. Sige, konting pagde-demo dito sa ating machine. Ang machine po na to, mga ka-vloggers, ginawa ko siya noon pang 2013 na ang purpose talaga nito at itong reason kung bakit tayo nagkaroon ng award galing sa DTI na Silver Baguise ay dahil po
identifier siya mga ka-vloggers. Noon mga panahon na tinatanggal, pinipace out pa lang yung R12 dahil kailangan maging 134A ang system, napakaraming gumagawa ng kalokohan na imbis na 134A ang ikakabit, dahil mahal nga yung 134A, no? Nagpapa-charge sila sa tangke nila ng R12. Kasi nga po yung mga time na yan, mga 95 yata yan, o mas maaga pa dyan, nakaban na po ang R12 sa ibang bansa. So ano nangyari? Dito po sa Pilipinas, dinadala ng mga namimirata yung mga R12 na yan, dahil dito binibili pa tangke-tangke. Kala mo tangke ng asetin o yung sa mga oxygen, ano, malalaki. So binibili po sa Pilipinas yan at pinag-aagawan po dito sa Pilipinas mga ka-vloggers. So ano ba kasi ang bawal sa R12? Ginawa na natin topic to sa mga naunang video ko, pero ulitin ko po. Ang R12 po kasi mga ka-vloggers, kung bakit binabawal yan noon, ay dahil nakakasira nga siya ng ozone layer, ang kalangitan natin. Siya ang naging dahilan ng tinatawag na climate change. So masama siyang gamitin. Walang iniwan sa mga pagsusunog ng mga styrofoam, ng mga plastic, na lahat yan nakakasira ng ating kalangitan, ozone layer. Nagkaroon na siya ng butas na malaki. So tumatagos na po doon ang init ng araw. Kaya hindi nyo napapansin, dati hindi man tayo maabot ng 45 o halos magpi-50 na yata sa ibang lugar, dahil nga po nabutas na yung ozone layer natin sa kagagawan po ng tao. So sa kagustuhan ko po noon, mga 99, tapos nakikita ko na yan eh. Kaya lang late na ako naka-produce nitong machine na to, kasi in-order ko pa to sa kapatid ko sa Canada. So kailangang matulungan po sila, dahil ang mga LTO noon nagpo-proseso na ng pag-check noon ng mga refrigerant sa sasakyan, ilalagay doon 134A. Kaso nasisira din kaagad ang machine, dahil once pumasok po yung oil sa mga machine, masisira na po siya, contaminated na. So lahat na titignan niya ngayon, kung R12 yung nakitang yon, lahat tuloy nagkakaroon ng ganun, kaya mali rin po, no? Na sira kagad sila. So sa kagustuhan ko makatulong ng mga panahon na yon, at salamat nga ulit dito po DTI sa pag tangkilik ng aking ginawa ko nga po tong machine na to. Dito mga ka-vloggers, malalaman ninyo kung ang refrigerant na kakarga sa sasakyan ninyo ay R12, 134A o puro recovery na hangin lang. Ayan. Yan po yun mga ka-vloggers. Sa ngayon, hindi na nagagamit yan kasi wala naman ang nabibili nung masamang refrigerant na tinatawag na R12. Konting pagpapakita lang ng ating machine na to. So ngayon mga ka-vloggers, dito tayo sa topic natin, no? Yung pag-vacuum. Dun muna mga ka-vloggers, So ang gagawin ko, i-on muna natin tong machine. Ayan. Tapos bubuksan to, ayan, yan, no? Makabukas na siya. Okay, maandar ang machine natin. Na tong vacuum, may vacuum pump din po kasi tong identifier machine na to, no? So pag binuksan nyo rito, ayan, no, magkakaroon siya ng pressure dito. Pwede siyang panghanap ng leak. Magpe-pressure test kayo, no? Maghahanap ng leak, lalagyan yung pressure. Dumaan po sa maraming filter yan mga ka-vloggers, wala kayong makikitang moisture dyan. Maraming bukasan sa likuran po to, hindi na lang makita doon. Ayan, dumadaan po yan sa napakaraming proseso, So ngayon mga ka-vloggers, off ko muna, pagka magbabacuum kayo, so halimbawa ito manifold gauge nyo, isasalpak ninyo yung dilaw doon sa suction, no? Doon sa pito ng suction. So halimbawa itong yellow na to, halimbawa ito yung sasakyan, dito ko na lang sa tangke ng preo, sarado naman to, so ito siya, papunta sa gauge. Halimbawa yan yung suction line ng kotse. So bubuksan nyo yung gauge,
Siyempre, open yan para tumagos yung linya nitong kulay blue na to na ikakabit naman natin doon sa humihigop dito sa ating vacuum. Ha? Ito mga ka-vloggers, alin ba yung humihigop? Ito, intake. So dyan natin kakabit to. Ang mangyayari yan, bababa po itong gauge natin. Kailangan magkaroon ng reading tong gauge na negative. Ayan na, bababa siya dapat dito, hindi sa 0. Dito, pagka nagkakarga na kayo, packet dyan, dapat bababa siya rito, papuntang 20 o 30, depende sa lakas ng ang mga vacuum. So ikabit ko na rito. Tingnan po ninyo, bababa yan. Ayun, nag-vacuum siya. Kadalasan nasa ganyan lang yan, 20, negative 20 yan. Yung open ko ulit, akit ulit sa 0 yan. Ayun, sarado ko, kakabit ko yung yan, naka-vacuum na siya ulit. Yan, kita nyo. So ganyan mga ka-vloggers, pag nakakabit sa sasakyan yan, depende sa lakas ng vacuum pump ninyo. Pwedeng patagalin ninyo ng mga 5 minutes. Kung mahina ang vacuum ninyo, yung ang motor mga maliliit lang, mga 15 minutes, meron pa nga yung iba mga 30 minutes pataas, depende kung mahina ang vacuum pump. So dahil ito malakas to, papakita ko lang sa inyo, isasarado ko na to pagka matatapos na pagbabacuum ninyo. Ayan, nasa negative 20 na, isarado nyo ngayon to suction. So ibig lang sabihin, dito nang gagaling yung vacuum sa blue, isasarado ninyo tong sa suction, pihitan na to, nakanab nya, matatrap na ngayon ang pressure dito sa compressor. Halimbawa ito yung suction, linya papunta dito sa gauge, kahit isarado na ninyo yung vacuum ngayon, dapat mga ka-vloggers, pag sinarado na ninyo, hindi dapat tataas tong gauge na to, tong kanyang arrow na to, hindi dapat bumalik sa 0. Bakit ganun mga ka-vloggers? Pag nag-vacuum, negative, yun, nasa negative 20. So once papatay na po ninyo, isasarado na ninyo yung gauge. Siguruhin ninyo nakasara para sarado na yung linyang papunta sa vacuum. Ang natira na lang yung galing gauge, papunta po doon sa inyong sasakyan, sa suction, sa pito, papunta sa system. Ibig sabihin na vacuum na ninyo. Ulitin ko, pag malakas ang vacuum ninyo, kahit mga 5 minutes o ilang minuto, basta kailangan bumaba siya. So ngayon, may tuturo pa ako sa inyo maya-maya. Pero pag yung mga mahihina lang po na mga vacuum, mga ilang horsepower lang, minsan pinapatagal nila yung mga 15, 30 minutes. Kaso to mga motor kasi to, malalakas talaga to, So ngayon, iaano ko lang sa inyo yung topic natin. Pag sinarado na ninyo mga ka-vloggers, yung gauge, kailangan hindi babalik sa 0 yung dial o yung arrow. Ganito. Kapag ito mga ka-vloggers, bumalik siya ulit sa 0, umakyat ulit dito, ibig sabihin maaaring mayroong leak ang system kasi pumapasok ulit yung hangin, merong leak somewhere. Ngayon, so pagka ganun na nakita ninyo, lagyan ulit ninyo ng pressure, maghanap ng leak. Minsan kasi nangyayari din mga ka-vloggers na ang leak, ulitin ko nandoon po sa shop seal, na once nagbabacuum, umu-open siya doon sa may mismong shop seal, sa may pulley ron. Dahil luma na po yung compressor, nagkakaroon na po ng leakage doon sa shop seal. Umaangat siya habang nagbabacuum, pero once nilagyan na ng pressure o refrigerant, sasarado na po ulit yun. Wala kayong makikita ng leak. Pero medyo may kahinaan na yon, matigas na po yung shop seal ng compressor na yon. Ang mga ka-vloggers, ulitin ko pagka nag-vacuum kayo, minsan pag sarado ninyo umaangat, hinanap ninyo yung leak,
nilagyan nyo ulit ng pressure dahil duda kayo, maaaring may leak dahil bumabalik sa zero, tignan ninyo sa buo. Lalo, alam naman ninyo halimbawa yung evaporator, walang leak, yung mga joints. Minsan, nangyayari talaga na ang naglilik yung shop seal. Pag luma na ang compressor, matigas na yung shop seal. Pero pag nagkaroon ng pressure, lumalak ulit yun, umiipit. So, wala nang leak. Pero dumarating ang time na biglang naglilik yun dahil matigas na nga po yung goma nun. Yun ang mga time na minsan malamig, kunyari kagabi, kahapon. Bakit ngayon biglang walang lamig? Shop seal po yun. Dahil nga po, matigas na po yung shop seal niya. Naintindihan po ninyo? Kapag nag-vacuum kayo, pag sarado, umaangat ulit. Kadalasan, kung walang leak ang system, shop seal po yun, ha? Okay? Ngayon, ganito po yun. O, pag maganda ang vacuum, yan na. Okay na tayo dyan. Pero pagka meron leak, tingin nyo, open ko yun dito, ha? Bubukas tayo. O. Aangat po yan. Tingin nyo, ha? Papasok ulit yung hangin. Ayan, o, balik sa kagad sa zero. Di ba? Naintindihan po ninyo? Yun lang yun, ibig ko sabihin mga ka-vloggers. Pag meron leak, aangat yun. Pero minsan talaga shop seal lang yung nangyayari. Pag wala kayong makita ng leak, masisira na yung ulo ninyo kakahanap. Pero ang point ko rito, wag na wag kayong papayag, lalo yung mga car owners, nakakargahan, alam ninyong may ginawa. Tapos sasabihin, pwede po yan, kahit hindi vacuumin, wag kayong maniniwala. Gaya nga nung pinakita ko sample sa inyo na plastic, makukulong po yung hangin at ihalo nila, hindi lalamig. Magkaka-moisture pa dahil yung hangin nagiging parang tubig. Magkakaroon ng moisture ang system ninyo. Napakahalaga po ng vacuum. Yan po ang ating iwas high pressure technique number 4. 4 na po. Naka-4 na kagad tayo mga ka-vloggers. Siguro marami pa yan. Iisa-isain ko at lagi ninyong titingnan yung mga yan para guide nyo mga ka-vloggers. Parang pagka may ginagawa kayo, ano pa yung nangyari, ba't high pressure, isa-isahin ninyo yun. May makukuha po kayo kahit papaano mga kaalaman doon at tip para ma-fix ninyo or yung mga car owners, alam ninyo kung anong ginawa sa sakyan nyo, pwede ninyong ireklamo yun, na hindi po pwede yun. So, ano pa po ba sasabihin ko mga ka-vlogger? Sana'y meron na naman po kayong natutunan dito sa konting vlog na to. Sana lang po, tandaan ninyo at i-apply po ninyo sa pansarili ninyo mga ka-vloggers. Napakahalaga po ng mga sineshare ko sa inyo. At kaalaman po talaga to na hindi ko ipinagdadamot. Sayang ang mga kaalaman. Share your blessings, share your knowledge. Sabi nga, di ba? I-share mo po sa ibang tao at makakatulong ka. Napakarami na rin naman natulungan natin sa mga comments, sa tutuwa po. At salamat po sa inyong lahat at pinapanood ninyo yung mga video ko. Basta, subscribe lang po lagi mga ka-vloggers. So, eto na naman po mga ka-vloggers, ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam po mga ka-vloggers, paalam. Hanggang sa susunod na iwas high pressure technique natin. 5 na yung kasunod.